Welcome to my channel, John Giray TV. Please subscribe. Kaibigan, isang pinagpalang linggo ng tanghali sa iyo, kaibigan. Kaibigan, samahan niyo ako dahil i-review natin itong red rice, no? Ayan. Kukunin natin yung glycemic index, no? O yung glycemic load pag tayo ay kumain na mamaya, no? Ito yung ating red rice. Ayan, no? So tingnan niyo mabuti ang red rice, no? So malayo doon sa brown, talagang pula yung kanyang butil ng bigas. Okay? So mga kaibigan, sinasabi na ang red rice ay mayroon siyang medium glycemic index, no? So pag sinabing medium mga kaibigan, yung glycemic index niya from 55 to 70. Pag high ay 70 above, pagka low naman ay 55 and below, no? So yun po yung indicator ng pagkuha natin ng glycemic index. At ano naman itong glycemic index na sinasabi? Ito po yung sukatan ng glucose na mayroon ang isang pagkain, no? Yung sugar na nakukonvert. So alam natin ang white rice ay high in glycemic index, kaya ang iba ay nagsishift into paggamit ng red rice or brown rice or black rice, no? So ngayong umaga kaibigan ay samahan niyo ako dahil re-review tayo ng red rice, no? Kung ilan ang magiging glycemic load, no? Yung load naman ang pag-uusapan natin pag tayo ay kumain na, no? Glycemic load within 30 minutes. Ayan. So multiply lang natin yan by 2.5 para makuha natin yung postprandial, no? Yung postprandial na sugar natin within 2 hours, no? So ayan, glycemic load ang kukunin ko within 30 minutes after natin kumain ng red rice. Tara, samahan niyo ako at lulutuin ko muna bago natin i-review, okay? Ayan kaibigan, no? So ito na yung ating red rice, no? Naluto na. Ayan, 1 cup kaibigan. 1 cup, umuusok-usok pa. Ayan kaibigan, no? So ito na yung 1 cup rice natin, red rice. Kukunin natin yung glycemic load. At wala tayong ulam na ipapartner dito para realistic yung ating result, no? Kasi pag may ulam, iba na yon, no? Pag may iba tayong ihahalo, iba na yon. Okay? So ito na, sulo. Okay? So bago tayo magkain kaibigan ay susukat muna ako ng ating blood sugar. Ito na. Yan. So kaibigan, ito ang aking sugar ngayon. Ito na. Ito na ang sugar ko ngayon. Kita ba dyan? Okay, so yan ang blood sugar ko mga kaibigan. 92 mg per deciliter. Ayan, mababa yan kaibigan. Dahil sa pag-inom ng spirulina at saka ganoderma. Ayan kaibigan, no? So ito yung maintenance natin. Dahil nga ay sumusuko ng tiyan ko doon sa metformin. Kaya nagpalit na tayo ng herbal, no? Pero kailangan lang talaga ay iwas tayo sa mga pinagbabawal. Lalong-lalo na ang kanin hanggat maaari ay kunti-kunti lang. Okay? So ito na kaibigan, no? Kakain na tayo ng walang ulam. 1 cup ito kaibigan. Walang ulam. Ayan mga kaibigan, natapos tayo kumain ng ating red rice. 11:33. No? 11:33, mamayang 12:03 ay susukatin natin ang ating blood sugar para makita natin kaibigan kung ilan ang magiging increase ng ating blood sugar pagkatapos natin kumain ng red rice. Ayan. Ayan kaibigan, no? So naka 30 minutes na tayo after tayo kumain ng red rice. So susukatin natin ngayon at malalaman natin kung gaano kataas ang glycemic load within 30 minutes. At para makuha natin yung postprandial, yung 2 hours nating sugar, dahil hindi na natin hintayin yung 2 hours, ay imumultiply na lang natin by 2.5. Okay, so ito na. Okay. Yan na kaibigan, ito na kaibigan. Ito na ang sugar ko ngayon. 92 kanina.
Kita pa dyan? Okay, 92 kanina, ngayon ay 182 mg per deciliter. So 182 minus 92, 90, no? So 90 yung ating nakuhang glycemic load within 30 minutes. I-multiply natin by 2.5. Bali, within 2 hours, ang itataas ng ating blood sugar ay maaaring umabot hanggang 225, no? Bago siya mag-umpisang bumaba. Ayan. So, ganun lang po yung ating sistema para makuha natin yung pagtaas within 2 hours. Kasi pag hinintay pa natin yung 2 hours, marami na rin tayong ginagawa at nababawasan na rin yung ating energy. Kaya hindi natin kukuha ng eksakto, no? So, estimated lang natin within 2 hours kapag tayo ay kumain ng 1 cup na red rice, maaring umabot ng 225 mg ang sugar natin, no? Per deciliter. Okay? So, within 2 hours. Ayan.